We're back, Father. Thanks for coming back. Yes. Medyo na-miss kita after a week. Anyway, Anyway, tagal na yung isang linggo yan. No? pero pareho pa rin yung buhok ko. Anyway, ang topic natin ngayon is because there's a thin line between righteous and self-righteousness, right? This is more concerning people we love. Tapos, alam nating wala sila sa landas. But we want to, the term is not to correct them, but how do we bring them back to the fold nang hindi tayo mukhang nagja-judge na, uy, may makasalanan ka. These are examples, halimbawa, pasintabi na po. Halimbawa, you want your friend to get married and be in a relationship that has not yet the sacrament of marriage. Oh. Or you have a friend who is so hopeless, losing faith in God to the point of contemplating on suicide, but you want them not to go to that sin without judging them. Among other things, marami yan eh. Marami yan eh. Super. Because nga meron tayong freedom. That's true. To Diba? choose. Yan. Actually, it's quite a broad topic to look into. Kasi alam nyo, lahat naman ng tao may pinagdadaanan, I'm sure. Pero meron din pinanggagalingan. Kasi kung nasa daan ka, parang meron kang pinanggalingan, tapos in a way, sabi mo, parang hindi yata tama ang landas. So parang meron siyang kinagagawian, parang usual na niya na pamamalakad. Or lifestyle na niya. Lifestyle. Yeah. Actually, recently lang eh. Meron akong pumunta sa opisina ko, kami ang client nila. Na-realize ko na meron siyang 2 anak pero hindi pa kasal. Diba? So, in-offer ko lang ng bilang pare. Para belongs to a born-again group. No? Okay. And yet, gustong-gusto niya maglakad sa isang simbahan, sa isang kapilya. Sa kasal. Oo, di ba? So, yun, nakita ko na, well, sa pag-uusap, no? Kasi nga, siguro, of course, business, client, and supplier business. Ano kinalaman dapat ng, sabi natin, ng moralidad ng buhay ng taon to? Di ba? Pero bakit siya nag-open up sa akin? Or, yun ang gusto ko sabihin eh. Bago natin panghimasukan, pinapasok na tayo. May knocking. May paramdam. Oo, di ba? Yung tao po muna. Hindi sa atin galing. Nagsisimula na yung process nila. Oo, eh. Kasi kung panghihimasukan natin, Of course. parang nagnakaw ka sa loob. Nilooban mo ang tawagan natin. Kaya minsan, dapat kakatok tayo. Or sila. Nagpapamakatok na pala. Pwede rin kung sila lalapit. Kaya kami, lumapit sa'yo. fiducia supplicants ng tawag po. Ano? Fiducia supplicants. Fiducia supplicans. Spell. Kasi, Ano? Fiducia. Latin. Supplicants. Ito na yung mga tao na malayo inga sa Panginoon. Pero lumapit sa pare. Oo nga eh. Lumapit sa isang That's, magandang loob na tao. oo. At nagtanong, pwede ba kami i-bless pare? Yan ang sabi ni Pope Francis. Anyway, lahat ng tao may pinagdadaanan. Of course. Kasi may pinanggalingan din. At sabi nga natin, ang takot natin, kung baling landas, parang masama yata ang patutunguhan. So In-assume na natin. So it's a process di ba? Ngayon, ang isa kong pwedeng masabi tungkol dito sa bagay na to ay kung ayaw natin mag-border sa self-righteousness, That's true. Or judging that they're in a state of whatever. ang tanong natin muna sa ating sarili more than sa tao yan na nakikita natin may pinagdadaanan is
meron ba akong prejudice, prejudgment That's true. sa mga bagay-bagay? Sabihin natin, no, makasalanan yan, masama yan, masama Or yan. ayaw ni Lord yan. Pero, naikabit natin sa taong to. Hindi naman natin talaga malapit na kaibigan. So, meron ko diyang gospel passage eh. Maling-mali ang isip ng dalawang disipulo. Umalis sila sa Jerusalem. Okay. Kasi galit na galit sila eh. Parang naloko sila. Inang pinagdaanan nila eh. 3 taon, kinasama namin itong Jesus to. Hindi naman pala ganun pala tagumpay. Napunta lang sa krus. Umalis sila kasi nakita na. Kalokohan naman itong mga tao to. Pinabibilib pa kami na buhay siya ulit. Na mabuhay siya Diba? ulit. So, frustration sila eh. Doon daw, lumapit si Jesus, the risen Christ. At nagtanong lang, pinag-usapan niyo. Ang ganda. Diba? Yun, ang disciple of Emmaus. I think, sa ating panahon po, sa inang simbahan, si Pope Francis, yun ang ini-insist niya. Kunin natin yung modelo ni Jesus na nakinig muna sa pinagdadaanan ng isang tao. Bago natin sabihin, gusto kitang kausapin kasi parang nalalayo ka ata sa landas. Pero Father, kung halimbawa kasi mahal ko yung tao, alam ko living together without marital sacrament, dahil mahal mo sila, gusto mo ring masave. Yeah. Or mailagay sa tamang proseso, pero hindi mo na pwede sabihin, magpakasal kayo. Yun. Bilang Bosconians, tayo dalawa, di ba? Sabi niya ng boss ko, hindi nang enough that you love it. The person that you love must feel mahal mo siya. Oo naman, syempre. Yun. So, pag itong taon to, alam mo, coming from a place of love. The concern. Kunyari, alam niya, mahal mo siya. Siguro doon ka pwedeng lumapit. Or, kung alam niya talagang mahal na mahal mo siya, baka siya mismo ang magsasabi once na meron ba akong magagawa sa sitwasyon ko? Kasi sa palagay ko naman, ang mga taon to, nagtatanong. Nag-ask to Kasi you. Nag-ask to you. May konsyensya eh. Nagtatanong sila eh. Hindi naman sila sabihin natin guilty. Pero time and again, pag solo na sila o kinagabihan, contemplate. Ang Diyos marunong yan eh. Mas magaling ang Diyos sa atin. Meron tayong tinatawag na konsyensya. Meron. It will be a conscience that brings to consciousness. Ganda. Conscience to consciousness. PJ, paki-keyword yan sa graphics, conscious to consciousness. Kasi nga, marami tayong nagawa, nilagay natin sa unconscious o sa subconscious. Tama. Kasi, ito nga ang problema po eh. Dahil ginagawa natin at kinasanayan na natin at ganyan na yan, gagawa tayo ng dahilan bakit naging ganyan yan. We can put a reason kasi gusto natin. Or we can justify. Yun na nga, justification. So, ang akin una po is, bakit di natin alamin ang ating sarili in relationship sa tao? Talaga bang ramdam ng tao to? Mahal ko siya. Yun ang una. Kasi kung ako'y lalapit at ang kalalabasan is parang gusto ko siyang kasikasuhin. Parang correcting. Correct. It will not prosper. It will not prosper. So, I think that is crucial ang ating relationship sa isang tao. Tayo sa kanya at paano siya sa atin. Now, nandun na tayo. Talagang kapatid ko, kamag-anak ko, o malapit na best friend mo. Best friend ko talaga. No? So, ang ating tanong pa rin doon sa taong to or sa ating sarili is that meron ba siyang religious sentiments? Of course. Nagsisimba. Hindi, I mean, it's in you. May sense of... Sabi mga ni conscience too. Kasi ang sinasabi pag religious, hindi masyado nagsisimba-samba eh. Okay. May sense of the other ba? The higher. Bigger than one. The higher.
somebody greater than That's myself. true. Kasi dumadating lang yun po pag nagkaroon tayo ng crisis. Nagkakaroon ng crisis. So, minsan, ang sundot dyan is sometimes in a moment of difficulty. And siguro doon tayo papasok, more or less. Now, because of time, alam naman natin, baka mabigla-bigla may mangyari hindi maganda. So gusto natin na parang tulungan talaga, maiayos o sabi nila, So the first stage is to just be there and be empathic. yan, Before sabihin, alam mo, ganito dapat. I am present. I am present At felt ang presence ko niya. at genuine. Kasi pag naandun ako, alam niya, safe place. Yun ang una eh. Saka ka-close mo eh. Oh. Pero alam mo, dahil nga sa business natin, sa kabisihan, hindi lang business eh, kabisihan, parang gusto natin madaliin ang problema. That's true. That's true. Eh, doon natin talaga bibigyan din ng tuwang ang buhay natin at Kanya. Ang Diyos kasama natin dito sa paggabay sa iyong minamahal. Mahal din niya eh. Kasabay sa paglalakbay ng buhay, Don Bosco tagline, we accompany, we grow. Isa buhay natin na may palaging a greater one at kasabay din natin sa ating concern. Correct. Sa ating mga minamahal. So minsan, bago natin sabihin ang gusto nating sabihin, pinagdadasal mo talaga yan, totoo yung tangan ko. May kanta yan. Ano yun? Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Friend ko po yung nag-compose na si Charon. Rico J. Poon. Oh. And, nailalapit ko ba ang kanyang estado sa Diyos? Kasi nga, na-recognize ko, kasabay ko ang Panginoon. Kasabay namin ang Panginoon sa lakbay niya namin sa buhay. So kung pumasok na ang pagmamahal at alam mo, alam niya na mahal mo siya. Pangalawa, alam mo ang Diyos ay kabahagi ng lahat ng sitwasyon ng tao. At dumadalangin ka sa Panginoon. Palagay ko una sa lahat. Kung pasa sa Diyos natin, ang Diyos ang magsasabi sa iyo ng tamang oras, ng tamang panahon, ng tamang salita. Sasabihin din niya kung kailan ka lalapit. Yes? Minsan baka ang sabi ng